Vice Mayor Angela Lay Chief Atienza. Magandang umaga. Naririnig niyo ako? Bago po ang lahat, gusto ko muna bumati sa ating mga kasama ngayon, ang ating napakasipag na alkalde na si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Palakpakan po natin siya. Napakasipag dahil kanina pa po siya nandito. Si Dr. Grace Padilla, ang mga city councilors headed by our majority floor leader, Consel Monyo Pangco, the barangay chairmen that are here, headed by Direk Erica Platon, ang mga department heads, si Dr. Corrales, Dr. Fernandez, Dr. Cabarles, and Miss Yvonne Fernandez. Alam niyo po, sandali lang hindi ko parang tinayo. Hawakan ko na lang. Okay then. Alam niyo po, nung nag-uumpisa kami ni Yorme dito sa kampanya, very consistently sinasabi po namin na magiging prioridad ng administrasyong to ay ang pagbibigay ng minimum basic needs sa mga Manileño. And as we entered this administration, we were faced with a lot of financial challenges. But I realized that 3 months into this office, mukhang gumagana na po talaga ang gobyerno. Kaya palakpakan po natin ang ating napakagaling na alkalde. And he stayed true to his word na magiging prioridad ang health dito sa Maynila. Kung malalaman natin, 3 months or almost 3 months into office, 4 na pong health centers ang naayos ng ating alkalde. Meron na tayong cat lab. Ngayon naman meron tayong gumagana at mas maraming mga dialysis machines dito sa Maynila. And so with that, I strongly believe that the plan and the vision of our mayor matutuloy po. That balang araw ang Maynila ay totoong magiging parang Singapore. Kaya naniniwala ako na sa maayos tayong mga kamay sa pamumuno ng ating alkalde. Nandito po ako para i-introduce ang ating alkalde, which alam ko kilala natin lahat na. Pero gusto ko lang i-share sa inyo. Nang tambalan po namin ni Yorme, nag-upisa nung siya po ay tumatakbo bilang konsehal ng Maynila. Dahil nung siya ay tumatakbo ang konsehal sa Tondo, ako naman po ay tumutulong sa aking ama, nire-representa ko po siya nung siya ay tumatakbo bilang alkalde. At doon ko po nakita ang katatagan ng kanyang puso at nakita ko talaga na ang ninanais niya ay makatulong sa buhay ng bawat Manileño. Mayabang tayo dahil ang ating alkalde, although naging napakagaling na vice-alkalde, naging napakagaling na alkalde na siyang tumulong sa atin noong mga panahon ng may pandemya, ay nagtrabaho rin sa national government bilang undersecretary ng DSWD, chairman ng National Railways Corporation, at nakapagtapos o nakapag-aral sa Harvard. Kaya masasabi ko na lahat po ng mga challenges na iinda natin at iindahin pa natin, kakayanin natin dahil magaling ang ating alkalde. Kaya without further ado, I'd like to give this mic to the best Mayor Manila has ever had, our beloved Mayor Isko Moreno Dumagoso. Maupo po kayo. Magandang umaga sa inyong lahat, lalo na sa ating mga kapwa-kawani sa paglilingkod sa bayan na pinamumunuan ng ating Manila Health Director ng siyudad ng Maynila, Dr. Grace Padilla, at 10 ng kanyang mga kasama sa MHD at lahat ng hospital. At special mention lang ang ating doktor, si Dr. Cabarles. Cabarles ay unang tinanong ko sa kanya kanina. Sabi ko, kamusta yung makina? Sabi niya, Lamborghini daw. Kasi isang taana, yung binili natin, sabi sa akin nung doktor doon, metro, sir, yan po yung Mercedes-Benz. But I'm happy, metaphorically comparing this type of
medical equipment that normally available sa mga pribadong institusyon, but ma-access ng ating mga mamamayan sa lungsod ng Maynila. And I'm very proud of our doctors and nurses, and take this opportunity to thank all those doctors and nurses, medical frontliners, NDRRMO, first responder, our partner in our national organization, Red Cross, doing extra service noong September 21. Marami naging pasyente, ang ating mga pinadalang public servant sa kasagsagan ng alimpuyo ng taong bayan sa nangyayari sa ating bansa. I'm proud of you. Thank you for making and creating extra mile of delivering public service through healthcare at the time na kailangan tayo ng mga bumibisita sa lungsod ng Maynila. Dr. Paz Corrales na nakasama natin ang kasagsagan ng pandemya from DOH, our partner now in the city of Manila. Dr. Karen Fernandez, ang ating ARD sa DOH. Hindi lang o DOH ang nadadala sa Maynila ngayon, pati ang PhilHealth. PhilHealth, opisina na yata nila ang Maynila. Thank you very much sa ating PhilHealth family, DOH family, working hand in hand with them, your city government, to assure and fulfill our commitment to deliver healthcare program to every citizen. At kanina, matapos kami, o nga pala, walang pasok bukas ha, sabihan nyo na sa mga kaanak ninyo. Matapos kami mag-NDRRMO meeting kanina, I talked to random, talk to patients passing by in the lobby, in every floor na makita namin sila, na natutuwa ako. Parang diliw na diliw sila ngayon sa pampublikong ospital ng lungsod ng Maynila. There is this one chairman, nasa lubong ko sa labi, Yorme, galing ako MRI. And he's very happy receiving the result of the diagnosis. I'm happy when you see smile and hope in their faces. At wala siyang postgas. Bahala na pinal sa kanya. But I'm really happy when you see a patient going out from our institution or healthcare institution, that when they see hope. That's why I always thank my partner in our policy direction, in governance, our city council, headed by our Vice Mayor Chief Atienza, and through the leadership of Councilor Mon Yupanco as our majority floor leader, and Che Borromeo here. Veterano to, kabags ko pa to. Che, 30 years ka na rin namin sa public service. Huwag ka mag-alala, nauna lang naubos yung buhok mo. Sunod na ako. And of course, Councilor Bobby Espiritu. Our directors in the respective hospitals. Likwanan, kamusta yung OPD mo? Okay naman. Happy ako kasi when we unclog patients, the turnover is fast and better. And to achieve that, we have to create pockets
or even create another institution, healthcare institution, healthcare pockets in the community so that our hospital will just focus on individuals who may need other medical attention para hindi na sila lahat papunta sa ating hospital at nahihirapan silang pumila. By October 1, kung meron man taga Sampaloc dito, we're gonna groundbreak the development of new emergency room for our people in Sampaloc. Now, maraming salamat nga pala, Boysen. Ito ba yung mga taga Boysen? Ayan. Because of them, and of course, the city engineer, DPS, the mess happened in Moraita and Recto and portion of Locon, UDM, imagine mo pati eskwela, and the bridges in the city. That's little resources ng city plus resources ng private sector. Maliwalas na po muli ang Moraita Recto area. Kaya maraming salamat, Boysen. Yan mo, ganda ng pintura ngayon. Laway-laway lang yan. Inusog ko lang yung Boysen. Usugin. Thank you very much. Ngayon, mas maliwalas, wala tayong gastos, para-paraan lang, abilidad lang.